Shake, shake, fries out! Shake, shake, rice in the in! Kada butil ng powder talagang na-touch dun sa well-mixed po talaga sa sinangag. Ang sarap. Isang nangangarap maging marino, certified raketero. Empanada, bili na kayo. Hindi hadlang ang kahirapan para makapagtapos ng pag-aaral. Laban lang sa buhay ang isang lola kahit pa butas ang isa niyang mata. Yun ang dahilan kung nagsumikap ako magsasalbaw para sa mga apo. Honesty is the best policy pa nga ba? O finders keepers na? Sabayan ang hapunan ng mga nakaka-inspire na kwento ngayong Sabado. Magandang gabi, ako po si Vicky Morales. Hindi na lang daw French fries ang sina-shake-shake dahil dito sa Cavite, ang pakulo, shake-shake rice bowls. Mga kapuso, narinig nyo na ba ang latest? Ano itong nauusong shake-shake ngayon? Oh, hindi ka mapapakending dito ha. Hindi ito dance craze at lalong hindi kinalog na French fries. Sirit na ba kayo? Sige na nga, reveal na! Rise up! Dahil ang itinutukoy namin, itong trending shake-shake rice o yung ulam silog na may flavored sinangag. Bagoong alamang, bongga lamang, mixed veggie, veggie paras, garlic, garlic karito, chili garlic oil, aklanghang, cheese, kineso, at kimchi, kimchika. Ang mga yan, ilan lang sa mga shake silog na umaariba at nagpapabongga na pag-aari ng 26 na taong gulang na si Megan. Nasa isip ko lang, may sinangag, tapos nakita ko po yung garapon ng mayonnaise. Kaya naisip niya, why not kanin with paandar flavors ang i-shake-shake niya? Sabi ko, ang galing, parang kada butil ng powder talagang na-touch dun sa well-mixed po talaga sa sinangag. Tapos yung pagkatikim ko, okay na okay po yung lasa. Ang good news, dahil sa paandar na pa-shake-shake in the air, nag-trending at pumatok ito sa mga netizen. Kaya ang order sa kanya, dumagsa. Pero bago makarating sa tagumpay na tinatamasa, dati raw munang nauga ang buhay niya. Bata pa lang daw si Megan, mahilig na siyang magtinda ng kung ano-anong merienda. Rumaraket din siya bilang event host. Pero nang ma-ospital daw ng sabay ang dalawang lola niya noong 2023, pareho niya silang tinulungan. Nag-double grind din po ako kahit nag-school po ako sa college. Nagtitinda pa rin po ako, gumagawa pa rin po ako ng essay ng mga classmates ko. Dito raw niya napagtanto na kailangan niyang magsimula ng negosyo na pwedeng hugutan ng pera sa panahon ng emergency. Lalo pa raw at ang ama niya may history ng stroke. So ang mga ginawa ko po, nag-affiliate po ako sa iba't social media app. Pork nung Shanghai nila. Ay, quality yung Shanghai. Nag-food vlog din po ako kasi may kita rin po sa mga ibang social media app. Ito na nga ang naging puhunan niya sa kanyang shake silog business. Talagang umariba ang negosyo niya pero sa gitna ng saya. Dumating ang bagay na pinaka-kinatatakutan ni Megan. Ang ama muling na-stroke. May mga times na parang gusto ko talagang umiyak. Pero nung nararamdaman ko yung mga challenges na dumadating po sa akin, parang alam ko po na bigay po yun ni Lord, so kailangan ko maging matibay. Sa laki ng gastusin sa ospital, naubos ang ipon ni Megan mula sa shake-shake rice kaya kinailangan niya itong isara. At nayanig na nga ang buhay niya nang ang ama pumanaw. Umiiyak po ako sa tuwing naaalala ko po si Papa. Pero kapag nakita po kasi ako nila na mahina, ayoko pong malungkot sila at panghinaan din. Bit-bit ang pagmamahal ng yumaong ama. Muling bumangon si Megan. Kumuha ulit ng mga hosting racket para mabuhay ang shake silog business niya.
At nawala man ang ama, nagsusumikap daw siya ngayon para sa ina. Proud po ako sa anak ko kasi siya po yung breadwinner sa anak ko. Tsaka yung mga mga kaibigan namin, panay po ang order nila. Nagustuhan po nila yung ng anak ko. Samantala, pagdating sa food trip, ang Campus Cutie winner, Sparkle Artist, at isa sa nagpapakilig ngayon sa youth-oriented show na Maka Love Stream, nagpa-shake-shake na sa Cavite para tikman ang produkto ni Megan. So yun mga kapuso, kasama ko ngayon si Sir Megan. Tuturuan niya tayo paano gumawa ng shake silog. So, paano ba natin to sisimulan, Kuya Megan? Siyempre, kailangan natin yung bowl mo kung saan ka kakain. Tapos, pipili ka ng flavor ng kanin na gusto mo. Ako, sobrang hilig ko sa manghang. Baka pwede yung pinakamanghang na meron kayo. Perfect! Meron kaming aklanghang. Ayan, aklanghang. Naglagay ng 1 cup of rice sa shaku o container. Saka hinaluan ng kanyang own recipe ng aklanghang mixture. Ito na yung exciting part. 3, 2, 1, go! Pwede rin slower. Para nag-workout. Ay, Diba? may texture. Bago ka Play lang tayo. Parang dancer ako dito ah. Sige. Sige. Perfect. Pagod ako dun ah. Grabe yan. Pagkatapos ng ilang minutong pag-shake-shake, oras na para ilipat ito sa bowl. Para maging ulam silog, nilagyan ng toppings na pritong itlog at boneless bangus. It's time for taste test. Big bite para sa inyong lahat, everyone. Taste test. Ang sarap. Wow. Sobrang anghang nga. Pero syempre, mahilig tayo sa manghang, kaya kayang-kaya natin to. Kuha pa isang bite. Isa pa, isa pa. Nasaktuhan kasi gutom din ako. Si Mad, magde-deliver ng shake silog sa mga umorder kay Megan. Tara, mag-deliver na tayo ng pagkain. Let's go! Oh, so ito ang inyong pagkain. Tikman nyo na po. Sarap po talaga. Tapos, Si Megan, patuloy pa rin daw magsusumikap para sa pangako niyang insurance ng ina. maraming salamat sa anak ko na si Megan kasi napakatyaga niya po. Basta gusto mong gawin mo siya and huwag kang hihinto na i-achieve yun. Mga kapuso, rise and shine! Gising na at magsipag! Malay nyo, sa mga susunod na araw, kayo naman ang umasenso at magtagumpay sa buhay. May tapat pa nga kaya sa kanyang kapwa? Malalaman natin yan sa ating eksperimento kung saan ang isang pitaka nakakalat sa kalsada. Isoli kaya ng iba o deadma? Ano ang gagawin mo kapag nakakita ka ng pitaka sa daan? Hahayaan lang? Pasimpleng kukunin at itatago? O ire-report sa pulisya? Finders keepers nga ba? Hindi raw, sabi ng isa naming nakilala. Sino ang panibago nating ibibida? Abangan! Dumayo ang good news sa mga Aldan, Pangasinan kung saan sa paradahang ito naabutan namin ang lalaking nakapulot ng pitaka. Si Aljon, 23 years old na isang pedicab driver. Hinahangaan ng katapatan at kabutihang loob ng 23 anyos na pedicab driver sa Mangaldan, Pangasinan. Kahit salat sa buhay at madalas ay kulang pa ang kinikita sa pagpapadyak, ay hindi nito pinag-interesan ang napulot na pitaka naglalaman ng perang nagkakahalaga ng 10,000 piso. Napulot ko po sa mismong kalsada, nalagpasan ko na po, binalikan ko po, tinignan ko may laman po. Kwento ni Aljon, naglalaman ang pitaka hindi lang ng 10,000 piso, kundi pati na rin ng dolyar. Ang laman niya po, Philippine money niya, 10,700. Tapos nakita ko doon, $100, may iba pang mga dollar. Dinala ni Aljon ang pitaka sa kanyang ninong na si Joel.
Ang dalawa nagsabwatan na. Pero hindi sa pagnanakaw ha, kundi sa kabutihan. Tignan mo yung wallet kung may contact number, tapos tawagan mo. Sabihin mo sa kanya na magkikita kayo sa mayor's office. Ang pitaka pala, pag-aari ng isang lalaki na magbabayad daw sana ng matrikula. Kaya laking pasasalamat niya na naibalik ito sa kanya. Kailangan po natin ibalik. Kahit na wala naman silang ibigay, ang importante po nakatulong po sa kanila. Bilang pabuya, binigyan ng mayor's office si Aljan ng grocery at 1,000 piso. Hindi man daw kasing laki ang halagang nauwi niya, malaking tulong na raw ito para sa kanyang asawa at kambal na anak. Kahit na sabihin natin na blessing na sa atin yun, kung ibabalik po natin yun, mas malaking blessing pa po yung darating sa atin. Sa mahigit 1 dekadang pamamasada ni Aljan, hindi raw ito ang unang beses na nakapagbalik siya ng mga importanteng gamit na kadalasang naiiwan sa kanyang pedicab. Madalas po na naiiwan po dyan sa padyak ko, cellphone po. Pagka tumawag naman, ay hindi ko napapatin. Balikan mo na lang dito sa may Magic Toda. Bye-bye. Naway tularan ka ng mas marami, Aljan. Kaya ngayong Sabado, ang katapatan mo ang inspirasyon namin sa aming eksperimento. Paano kung ikaw ang nakakita ng pitaka sa kalsada? Magiging matapat ka ba o manlalamang ng kapwa? Sinadya naming iwan sa tabing kalsada ang pitakang ito. Nung una, dinadaan-daanan lang ito ng mga tao. Pero may magtatangka kayang magsoli nito sa aming kasabwat na kunwari babalik sa lugar? Ang binatang ito, kinuha ang pitaka at ibinigay sa mga pedicab driver na nakapila. Ang mga pedicab driver naman, itinuro ang aming kamera. Hindi na nagpaunlak ng panayam ang binatang nakilala namin sa pangalang Mark. Pero maraming salamat sa iyong katapatan, Mark, ha? Sa ikalawang pagkakataon, muli naming ibinalik sa tabing kalsada ang pitaka. Patuloy lang sa pagrolyo ang aming kamera. May kakagat kaya sa aming pain? Ang lalaking ito, itinuro sabay dinampot at itinaas ang pitaka. At nang mapagtanto ni Kuya na may kamera, bigla nitong ibinalik ang pitaka sa daan. It's time to reveal the good news, camera! Hindi ko nakikita na ano pala. Kala ko nahulog ng nagpapadyak. Ano yung unang version mo? I-report ko sa police or sa poso. Dito sa park na ito namin, isinet up ang aming kamera. Kasama ang aming mga kasabwa na magpapanggap na nakaiwan ng wallet sa isang bench. Hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa. Lights, camera, action! Iniwan na ng kasabwat ang pitaka sa ibabaw ng lamesa. Maya-maya pa, isang lalaki ang lumapit sa mesa. At dinampot ang pitaka. Dito na namin pinabalik ang kasabwat. Ang pitaka, ibinigay na nga ng lalaki sa kasabwat na may-ari. Sabi ko, kanino ko yung wallet to? Sana makita ko ng may-ari, tas kunin. Thank you po ha sa pagsawali ng wallet po. Salamat po ha. Samantala, binalikan ng good news si Aljan. Habang naghihintay ng mga pasahero, ang good news, may munti kaming regalong damit pamasada at financial assistance para sa ating Good Samaritan. Maraming salamat po sa inyong binigay. Malaking tulong po ito sa akin. Magagamit ko po sa araw-araw. Pero hep, may pahabol pang good news dahil ang misis ng may-ari ng wallet nagpaabot din ng pasasalamat kay Aljan. Hello po, ma'am. Ako po yung dating nakakulit po ng wallet po. Opo. Nagpapasalamat lang po kasi sa pagbalik po sa wallet ko po sir, hindi lang po sa pera, pati po sa mga IDs na kailangan ko po sir. Opo. Maraming salamat po. Maraming salamat din po, ma'am. Mag-ingat na lang po palagi. Sa hirap ng buhay, marami ang nagsisilaw sa pera. Pero tandaan mga kapuso,
mas malaki ang kaakibat na biyaya kapag naging matapat tayo sa kapwa. Isang aspiring marino, raketero. Sa ngalan ng diploma, iba't ibang sideline, pinasok niya. Nakapagtapos naman kaya siya. Estudyante sa umaga, riders sa gabi. Pumasok bilang CQ at restaurant crew. Empanada, bili na kayo. Pati pagtitinda sa eskwelahan, ginawa na niyang sideline. Thank you, sir. Yan ang nakilala naming raketerong estudyante na dumidiskarte para sa inaasam-asam niyang diploma. Sige, ma'am, empanada kayo. At ang tunay raw niyang kasangga sa pag-asenso, Empanada kayo dyan, empanada. empanada? Thank you po, thank you. Tunghayan ang kanyang kwento. Siya si Francis Japera, isang maritime student sa University of Visayas sa Cebu. Bata pa lang, pangarap na raw talaga ni Francis na sumampa ng barko. Kinuha ko po yung kurso na yan kasi na-inspired ako sa mga seafarers na pumunta sa mga iba't ibang bansa at yung mga doon man sa sahod. Ipinagpapasalamat naman ni Francis na suportado siya ng kanyang tatay sa pag-aaral. Pero dahil sa hirap ng buhay noong pandemya, natigil din daw ang suporta. Nag-stop ako ng pag-aaral kasi wala na kaming pambayad sa matrikula, lockdown, walang pagkakitaan. Dito na raw niya naisipang rumakit para kumita. Una raw pumasok sa factory ng Hopia si Francis noong 2021. Nag-apply ako bilang isang production crew. Pero unang araw pa lang daw niya, kinailangan na niyang mag-leave sa trabaho. Sa first day sa trabaho ko ay may masamang balita kasi yung papa ko ay namatay. Nag-leave po ako ng 3 days kasi nag-attend ako sa burol niya. Pero para sa pangarap, nagpatuloy siya. 2022 nang pumasok bilang security guard si Francis. Bukod sa kita sa trabaho, sinuportahan din daw siya ng mga tiyahin na nasa abroad para makabalik sa pag-aaral. Sinuportahan po ako ulit ng aking auntie kasi naawa siya sa akin, baka hindi ako makapagtapos ng pag-aaral. Kasabay ng kanyang pag-aaral, hindi rin natigil si Francis sa pagsa-sideline. Fast food crew sa umaga, delivery food rider naman sa gabi. Aminado si Francis na ang ganitong kayod, mahirap. May time po na parang sinukuan ko na yung pag-aaral ko at saka trabaho kasi para akong na-depression that time kasi na-overpressure na kasi ako. Pero ang naging motibasyon daw ni Francis para magpatuloy, ang kagustuhang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kapatid na si Maria Susana. Yung kapatid ko po ay PWD, siya po ay may epilepsy. Siya po ay may maintenance araw-araw na iniinom. Kaya naman si Francis, todo kayod. Yeah. Pero sa lahat daw ng racket na nasubukan niya, ang magbibigay sa kanya ng panalong kita, pagre-resell ng empanada sa kanilang eskwelahan. Nagbebenta yung girlfriend ko ng empanada at tinikman ko na sobrang sarap niya. So nagka-interest ako na ibenta sa mga estudyante. Simula nga raw nito, naging maayos na ang kita niya. Empanada kayo dyan, empanada. Barya lang po barya lang po. Empanada kayo? Yeah. Ang 200 pieces na araw-araw niyang dinadala sa school, palaging sold out. Tulo. Thank you, sir. Sa bentang 15 pesos kada piraso, kumikita siya ng 10,000 to 15,000 pesos kada buwan. Oh, ketchup. Ketchup. Masarap po ba? Masarap po. Super sarap. Ito na nga raw ang tumutustos sa mga gastusin nila sa pang-araw-araw. So, yun na. Naubos na natin ang empanada. At eto na ang good news. Sa 6 na taong pagsusumikap ni Francis sa kanyang pag-aaral bilang isang marino, nito
nitong July 2025, ganap na siyang nakapagtapos. At hindi lang basta nakagraduate ha, pinarangalan din siya ng Compman Scholarship Award at Anchor of Dedication Award para sa dedikasyon niya sa pag-aaral. Congratulations, Francis! Masaya po ako dahil nakapagtapos ako ng pag-aaral. Matutulungan ko na yung magulang ko sa maintenance ng aking kapatid at natapos ko na rin yung kinuha kong kurso na marine engineering. Pero nakamit man ang pinapangarap na diploma, hindi pa rin daw titigil si Francis sa kanyang mga sideline. Habang nag-iipon para sa darating namang apprenticeship para maging ganap na seaman. Pero bago yan, si Francis muli munang magbabalik sa kanilang universidad bilang pasasalamat niya raw sa mga minsan tumangkilig sa paninda niyang merienda. Libreng empanada para sa lahat. Dito po tayo sa kung saan yung room namin noon. Libre lang ito, sir. Libre empanada. Libre ra to, libre. Libre empanada. Libre. Baka nagugutom ka na. Libre empanada. Ang blockbuster empanada ni Francis abay sold out. Ang sipag at dedikasyon ni Francis naging tulay para siya'y makapagtapos ng pag-aaral. Kayote, empanada. Sana'y maging inspirasyon din siya para sa masisipag nating mag-aaral. Hindi hadlang ang kahirapan para makapagtapos ng pag-aaral. Pagtiyagain natin na makamit natin ang ating pinapangarap. Sa inaraw-araw na laban ng buhay, marami sa atin ang lumalaban ng patas. Tulad ni Nanay Rosita na kamakailan lang ay nag-viral dahil sa kakaibang kondisyon na kanyang iniinda. Ano nga ba ang storya sa likod ng kanyang mga mata? Mata ng isang lola, butas. Pero kahit hindi na makakita, si Lola, fighting lang. Nakilala namin ang 64 anyos na si Nanay Rosita mula Naik, Cavite. Sa kabila ng edad, si Nanay Rosita, maaga pa lang, naghahanda na para kumayod sa buhay. Dala ang mga basahan na kanyang inangkat at nirepak. Kanya naman itong ibebenta sa kanyang mga suki. Alas 3, nagliripak ako ng basahan. Pel-pel ko yan. Ang 4 na piraso, 20. 5 piso isa. Swerte lang ka kung makaumos ka, makabenta ka ng 400. Kung maraming tip. Pero dahil may hika rin si Nanay, may mga pagkakataon din na hinihingal siya sa gitna ng pagtitinda. Hiningal ako. Kung hindi man nagbebenta si Nanay Rosita ng basahan, kasama naman siya ng kanyang asawang si Tatay Isagani sa pangangalakal. Kahit daw kasi may sari-sariling pamilya na ang mga anak nila, kung minsan sila pa rin daw ang tinatakbuhan. Nay, pahingi ng tubig. Nay, kung mayroon kang bigas, paano naman? Siyempre, hindi ko naman pagutuman yung maliliit kong apo. Yun ang dahilan kung nagsumikap ako magpasarbaho para sa mga apo. Wala raw tutumbas sa pagmamahal ni Nanay Rosita sa 19 niyang apo. Siya raw kasi mismo pinagkaitan ng pagmamahal ng bata. Binumugmug ako sa tatay ko muna lumayas ako sa amin. Ang asawa ko, ang pinasukan ko, ng bandera, ng tulong, mamalansod, mamalansa, tapos namamasura. Pero hindi naman daw inakala ni Nanay Rosita na ang sipag daw niya sa pagbabanat buto may kapalit na peligro. Nangyari ito sa isang bahay kung saan siya namamasukan bilang kasambahay. Hi, Nay! Naku, thank you so much. At nandito po kayo para i-share yung kwento niyo sa amin. Pag walis ko ganyan, natapos na ako. Tama-tama, pagbukas sa amo ko, ginagano ko dito na tumama sa buto. Hanggang ngayon, namamaga yan. Ang tumamang mata, namaga. Pero ipinagpasawalang bahala raw niya ang sakit sa pag-aakalang mawawala rin ito. Pero ang pamamaga,
lalo raw lumala. Makalipas ang 1 taon, nagpasya na ang amo ni nanay na dalhin siya sa doktor. Kailan ho nangyari yung aksidente? 2016. Tapos 1 year after nyo pa napatignan sa doktor? Namamagayan na kaganyan na yan. Hindi na ang mata ko gano'n na. So hindi na kayo nakakita dito sa isang Hindi mata? na po. So ano hong ginawa nung pina-check up nyo? Sabi ng PGH, cancer daw. Wait, di ba ho natin tignan? Wala na, Nay. Ang naging rekomendasyon daw ng doktor, tanggalin na ang mata ni nanay na kanyang pinayagan. Matapos ang operasyon, tinahi ang butas ng mata niya. Pero makailang beses daw natatanggal ang tahi niya. Hanggang sa hinayaan na itong nakabuka ni Nanay Rosita. Sa ngayon, ang kanang mata ni Nanay Rosita tila nabutas. Sa isang kisap mata, nagbago ang agos ng kanyang buhay. Hindi ako mananaming kaya naaawa ko sa sarili ko. Tumulong-luha ko, siyempre, sarili mo, wala ka na yung mata, kabila, butas pa. Pero may iniindamang karamdaman. Si Nanay Rosita, sige pa rin sa pagtatrabaho. Bante. Salamat. Malabo man ang kinabukasan dahil sa karamdaman, ang isa sa nagsisilbi niyang liwanag, si Tatay Isagani. Mabait siya, taka masipag. Masikasaw siyang asawa, taka ina ng mga apo. Kahit anong mangyari, diyan pa rin ako sa kanya. Mamatay man ako, mamatay siya. Magsama-sama kami. Talagang mahal ko yan. Wala nang iba. Bibili ko na lang po si nanay ng 25 kilo na bigas. Pero ang isa pang nagdala ng liwanag sa kanyang buhay ay ang makilala ang 29-year-old na si Cherry na nag-upload ng video ni nanay sa social media. Nakita ko po si nanay, nagtitinda po siya sa gasolinahan. Nakuyus ako sa mata niya, pinuntahan ko po siya. Nang i-upload kasi ni Cherry ang video ni Nanay Rosita sa social media, ang nagpaabot ng tulong dumagsa. Grocery, bigas, tinutulang kung mayroon nagbibigay sa kanya, tatawagan ako. Sabi, Nay, punta ka dito, mag-grocery tayo. Nabibili ko kanila, sira. Nakabili tayo ng 3. Sa tulong ng mga donasyon, nagkaroon daw ng pantawid si Nanay Rosita sa kanilang pang-araw-araw. Ma'am Sherry, maraming salamat sa inyo po. Mabuting tao kayo, kaya deserve niyo po ang lahat ng iyan, ha? Pero hindi nagtatapos dyan ang good news, mga kapuso. Dahil matapos ang 8 taon, si Nanay Rosita muling nakapagpatingin. Nang dalhin namin sa mga espesyalista para suriin ang butas sa kanyang kanang mata. Based on my experience po and personal opinion po, she underwent what we call an exenteration po. So, drastic procedure po ito. Ginagawa po siya for aggressive diseases like cancer po. So, may areas po na healed na po. Okay? But there are also areas na parang ano po, umiitim. Okay? Itim na po siya. Wala naman pong any signs of active infection such as yung abscess po or yung pus. Ang cancer, wala na. Pero ang kondisyon ng mata ni Nanay Rosita, kailangan daw alagaan. Rekomendasyon ng mga doktor, regular itong lagyan ng gamot at linisin para hindi maimpeksyon. Kailangan ding palitan ang gauze pad na ipinangtatakip niya rito 2 hanggang 3 beses sa isang araw. Sagot na po ng good news ang paunang batch ng gamit sa paglilinis kasama na ang maintenance sa hika na magagamit niya sa loob ng ilang araw. Sa susunod na linggo rin, babalik si nanay sa ospital para makuha ang mga gamot na nireseta para sa kanyang mata. So anong pakiramdam nyo, Nay, na nagpatingin na kayo sa doktor at babalik pa kayo? Ewan ko, ang pakiramdam ko masaya kung maayos na yun. Ang galing lang. Yung hingal ko, may asthma. Tuntua nga ako nga, dinala ko nila. Tapos, dabi na ipacheck up daw nila ako. Thank you, Nay. Naku, thank you naman, Nay. Thank you. Salamat naman, naunlakan mo rin ako. Minsan sa buhay, lumalabo ang landas na ating tinatahak. Pero magpatuloy lang sa paglalakbay. At matatanaw rin natin ang mas malinaw na kinabukasan. Good
vibes lang tayo, mga kapuso. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Vicky Morales. Tandaan, basta puso, inspirasyon, at good vibes. Siguradong good news yan.